Regional Police Chief Jose Nartates personal na minomonitor ang sitwasyon sa EDSA kasunod ng emergency rally ng isang religious group. Pag-alerto itinaas sa full alert status. Ferdinand Marcos Jr. kinansila ang mga lakad sa labas ng palasyo ngayong araw. Ang Pangulo patuloy na nakamonitor sa sitwasyon sa EDSA sa gitna ng rally. Senator Dante Marcoleta naniniwala ang planado ang nakatakdang pag-aresto sa kanya dahil sa kasong plunder. Proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ipinanawagang huwag hadlangan. Maximum tolerance ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government sa mga otoridad kaugnay ng rally sa EDSA. Maximum Sila dalawang event ang nakatakda ng daluhan ng Pangulo ngayong araw. Una ay yung Traditional Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP Presidential Luncheon. At yun sanang inauguration ng Marine Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management o EMLM sa Manila Bay Project. Nakatutok sa sitwasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, partikular na sa mga naapektuhan ng rally dyan sa White Plains sa bahagi ng EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagmo-monitor ngayon ng Pangulo at patuloy na inaalam ang nangyayari sa mga kababayan natin na naantala sa paglalakbay at pagtatrabaho dahil sa nangyayari sa EDSA. Tinututukan din ni PBBM ang kapakanan ng mga naiipit sa gitna ng EDSA, pati na rin ang pagsasagawa ng mga pulis sa kanilang mandato na magbigay proteksyon at seguridad sa mga inosente nating mga kababayan. Kanina inanunsyo ng Malacanang ang pagkansela nga dito sa dalawang events ng Pangulo sa labas ng palasyo para matutukan nga yung nangyayari dito sa bahagi ng EDSA. Pero may mga events pa rin ang Pangulo sa loob ng palasyo na matutuloy mamayang hapon. Ella. Magandang tanghali sa iyo, June. Sa ngayon ay nasa 6,000 mga pulis ang i-deploy ng pambansang pulisya diyan sa mga lugar na pinagdarausan ng protesta ng isang religious group. Nagtaas na rin na June ng alerto ang Philippine National Police. Ito ay kasunod nga na isinagawang emergency rally ng isang religious group simula pa kaninang madaling araw. Ayon sa PNP, naka-full alert na ang National Capital Region Police Office, Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang monitoring sa sitwasyon dyan sa EDSA. Mula sa PNP Command Center, makikita real-time ni General Nartates ang sitwasyon sa ground sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya dapat agad ito nakapagbababa ng utos ng mga commander. June, kasama din sa babantayan ng Philippine National Police ay ang Menjola malapit dyan sa palasyo ng Malacanang, dyan sa may Ayala Bridge, sa may Luneta, Grandstand at iba pang lugar dyan sa Metro Manila, kasama rin ang liwasang Bonifacio. Magandang umaga, June. Nandito tayo ngayon sa may tapat ng liwasang Bonifacio saan makikita na light to moderate na yung nararanasang dito nga sa mga kalsadang patungo ng Recto at patungo sa Top Avenue. Bagamat may nararanasang bahagyang pagsigip sa daloy ng mga sasakyan kanina, ay maayos pa rin namang nakakabiyahe ang mga motorista dito sa Padre Burgos Avenue. Kanina umaga nagsagawa ng kilos protesta ang isang religious group dito sa liwasang Bonifacio. Kaya naman bahagyang nakaranas ng kaunting pagsigip ng daloy ng mga sasakyan dito sa lugar, partikular na yung mga sasakyang galing ng Quiapo, Maynila. Magsisimula na ngayong linggo ang preliminary investigation sa mahigit 8 kaso na natapos na sa fact-finding investigation. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, karamihan sa mga reklamong ito ay may kaugnayan sa flood control projects at umano'y conflict of interest na kinasasangkutan ng mga kongresista at contractor. Karamihan flood control at conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor bawal yan Kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior.
For preliminary investigation naman ngayong linggo ang kaso ni Senator Joel Villanueva dahil nakulangan ng ombudsman sa case build-up na isinagawa ng Department of Justice. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it today. Sabi ng ombudsman, hindi na maaaring maging bahagi ng Senate proceedings ang mga senador na may kinakaharap na kasong plunder at sinuspindi na ng Sandigang Bayan gaya ni Senator Jinggoy Estrada. At posibleng ganito rin ang mangyari kay Senator Marcoleta. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Mariin namang itinanggi ng ombudsman na binabawasan nila ang minority senators sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Senator Coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Ito ang special panel na binuo ng DOLE upang magsagawa ng investigasyon kaugnay sa legalidad ng pagtatrabaho ni Tab Baldwin sa Pilipinas. Wala kami dun sa criminal aspect. What we are here is to ensure continuous compliance with labor laws. Not just for Mr. Baldwin, but for others similarly situated. Kahapon, inusisa ni Secretary Francis Tolentino si Baldwin kung mayroon itong hawak na Alien Employment Permit o AEP, ngunit wala itong naipakita. Ella, naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na itong nakatakdang pagsasampa ng kaso laban sa kanya ng Office of the Ombudsman ay isang paraan upang patahimikin umano siya at hadlangan yung kanyang partisipasyon bilang Senator Judge dito sa inaasahang pagsisimula ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Binatikos ni Senator Rodante Marcoleta ang ani ay umiiral na pattern kung saan ang mga tinawag niyang nagnanais maglabas ng katotohanan ang tinatarget sa halip na ang mga tunay na nasa likod ng umano'y pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ang naging pahayag ng senador matapos i-anunsyo kahapon ni Ombudsman Crispin Remulla na maglalabas na sila ng resolusyon para sa kasong plunder laban sa mambabatas at posibleng maisampa na ang reklamo sa mga susunod na araw. Ayon kay Senator Marcoleta, planado umano ang nasabing hakbang na may kaugnayan din aniya sa nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan. Pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta ang isinasagawang rally ng isang religious group sa EDSA ngayong umaga. Sa isang programa ng religious group kanina, sinabi ng tagapagsalita nito na si Edwil Zabala na si Senator Marcoleta ang nanguna sa pag-iimbestiga sa pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan. Sinimulan naman niya ito noong siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sinabi ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng plunder case kay Senator Marcoleta sa Sandigang Bayan dahil sa issue ng 75 million pesos na campaign donations. Tiyak na yung July 6, 2026, 2 p.m. na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isasagawa ito tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Subalit pagkatapos ng July 27, 2026, isasagawa yung impeachment trial tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes, alas 3 ng hapon. Batayan sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. 62 trial dates ang proposal ng prosecution, samantalang 30 naman ang para sa kampo ni VP Duterte. Unang tatalakayin yung article na umano'y ginawang matinding pagbabanta ni VP Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sunod ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pangatlo naman yung umano'y panunuhol at huli yung hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang Pangulo. 3 Ukrainian national kabilang ang isang bilyonaryong oligarch na tumatakas mula sa digmaan laban sa Russia ang malubhang nasugatan matapos sumabog ang isang bomba sa loob ng Sands Palace apartment block bandang alas 9 ng gabi nitong Lunes. Kinilala ng local media ang isa sa mga biktima bilang si Vadim Ermolaev, isa sa pinakamayamang tao sa Ukraine.